ang pundasyon at hindi mahahatak, masisira, matatapon, nalilipad ng bagyo. So, tinatawagan po natin, the Congress is monitoring our show. The President is addressing this concern necessarily. Kayo po mga nasa Kongreso, kailangan talagang tumulong sa kanya sa gawa ng mga batas para tugunan ang ganitong sitwasyon. So, we call on Speaker of the House, Lord Velasco, as well as the Senate President Tito Soto, undertake measures. And given that ito naman talaga nasipag naman itong dalawang to, I have no doubt na tutugunan po nila yung panawagan ni President. Punta naman natin yung dito ang mga kritiko, BP Leni, yung tatlong senador dyan sa Senado, kasama na rin yung senador na nakakulong at yung senador na wala na sa Senado, nakabuti naman at wala. Makinig kayo ha, kasi kayo, ang hihiling ninyo na gumawa ng kwento o istorya na yung gobyerno ang ginagawa. Ito, Department of Agriculture. Alam niyo ba na dahil sa maaga na pagbabahagi, pagpapakalat ng mga impormasyon kaugnay dito sa mga darating na ito ay nakapagbigay ng pagkakataon sa mga magsasaka natin. I-harvest nila yung kanilang mga ano ang naging resulta. Sabi ng Department of Agriculture, sa kanilang pagsusub, 32 billion pesos worth of nasalba because of the timely advisory and preparation. Ito ang isa sa mga pinupuna ni BP Leni at ng mga ibang kritiko na hindi tayo ready. Ito kasi yung mga advisories, pinararating kagad natin sa mga magsasaka, sa mga mangingisda. Ginawa na nila yung early harvest at yung mga mangingisda, huwag na muna silang lumaot dun sa araw na project na darating ang bagyo. Kung mag-aagahan nila para hindi na sila gagalaw either on the day itself, few hours before. So marami po ang tamang informasyon. Pinasabi ng mga kritiko, wala daw. Yung mga palagi nilang wala silang makitang ginagawa ng gobyerno. Pag sinabi mo naman dito sa programa natin at sa ibang programa,